May tanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako about po sa OLA. Totoo po ba ito, sir? Natatakot po ako. Wala na po kasi ako sa company na nabigay ko po sa kanila. Bugok na OLA. Paalala. Address. Reference number. Amount. 6,255. Tapos na ang palugit sa iyo, Sir Madam, at ikaw ay mapapasama na sa malilipat sa aming investigation department. Ihahanda na ang dokumentong kakailanganin para maproseso na ang field visitation at pagtawag sa iyong company to check your financial status. Ilang beses na kayong patuloy na tinatawagan at tinetext ngunit wala kayong tugon. Ito ay gagamiting ebidensya na binabaliwala mo na ang iyong utang. Ikaw ay paulit-ulit na umuutang dito na dapat alam mo na ang iyong responsibilidad. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita niyo po, di ba? Ang gulo ng proseso nila. No, sila mismo nalilito. Tsaka lagi ho nilang sinasabi na hinahanda na yung dokumento para sa field visitation. Tapos ngayon pa lang yung check yung financial status. Okay, dito po sa ating video alamin po natin kung tama ba yung mga pinagsasabi nila doon sa binigay nilang mensahe po sa inyo. Kaya pakitapos po yung video hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil, lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at pagtatanong po sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang po ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng papautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung inyong pinadalang katanungan. Okay, so sabi nyo nga po doon sa unang bahagi ng inyong katanungan is natatakot na kayo kasi wala na kayo doon sa ibinigay nyong company. So ibig sabihin, resign na kayo doon. Or wala na nga kayo doon. So eto lang yan. Rule of the thumb po talaga na sa lahat po ng pautangan, lalo na kung long term, let's say pag sinabing long term, 1 year, 2 years, 3 years yung inyong termino, kailangan talaga ina-update yung data or yung information ninyo dun sa nahiraman po ninyo. Kaya lang, eto nga po kasi mga bugok at abusadong online lending apps, unang-una hindi naman sumusunod talaga sa tama. Ibig ko bang sabihin is, pagka nagkaroon kayo ng conversation sa kanila, magulo. Hindi, kumbaga, walang direksyon. Diba? For example, nanghihingi kayo ng palugit na baka po pwede, bukas kayo magbayad. Wala, hindi na kayo sa anin yan. Mumurahin na lang kayo yan. Lalapastanganin na lang kayo. So, bakit pa kayo mag-aaksaya ng panahon na sabihin sa kanila na hindi na ako doon nagtatrabaho, dito na ako nagtatrabaho? Di po ba? Pero nasa sa inyo yan kung gusto nyong i-update. Ang sa akin lamang po kasi, ano pa yung sense na kailangan mo sabihin sa kanila samantalang hindi naman sila nakikinig? Yun lang naman po yung sa akin. Pero ulitin ko, don't get me wrong, rule of the thumb yan. Pagka po long term, ang inyong nahiraman na pautangan, kailangan po talaga ina-update sila. Yung mga, for example, lumipat na kayo ng bahay, dapat i-update nyo po sila. And bago kayo ng cellphone number, dapat i-update nyo po sila. Ano yun, rule of the thumb yun? Kasi para maging para lang lagi na-update yung system and then, in the event na kailanganin kayo, alam ho kung saan kayo kukontakin. Okay? So, doon naman po sa pinadalang katanungan or pinadalang mensahe sa inyo nitong bugok na to. Okay? So, sabi nga po, tapos na daw po yung palugit na ibinigay sa inyo. At mapapasama na kayo doon sa investigation department. Doon muna tayo. Palugit pa Okay, sige. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabing palugit. Samantalang unang-una sila lumalabag dyan. Diba? Kasi may due date tayo Pag sinabing due date, it's from 12 a.m. hanggang 11:59 ng gabi. Yun po yung due date.
Unfortunately, walang alam nga sa paniningil. Pero 2 days prior the due date, ano gagawin? Diba? Sisingilin ka na. Pati yung mga ninakaw nilang contact details and even yung yung mga nasa nasa social media friends nyo, bubulabugin na. Tama ba yun? Wala pang due date eh. Oh. So sila mismo nilalabag yun. Tapos magbibigay sila ng palugit, hindi nyo nga nakakausap ng maayos yan. Diba? Ang siraulo yung mga yan eh. Tapos ibabalik sa inyo. Yan ang hilig niya mga yan. Ibabalik sa inyo yung mga mensahe na wala namang katuturan. Anak ng kamote na to. Tapos po ito, hinahanda na rin daw po yung dokumento na kakailanganin para maproseso na ang field visitation. Doon muna tayo. Nakita nyo? Wala talagang alam. Tinatakot lamang kayo. Bakit? Ito po ha. Ang tradisyonal po na pamamaraan ng paniningil is yung pagbisita po sa bahay. Bakit? Bakit po yun yung tradisyonal? Dati naman po wala namang cellphone. Walang landline, di ba? Ang means of communication talaga, pupuntahan ka sa bahay. Di ba pa dati pagka nag-apply tayo ng appliances or sasakyan or tricycle or kung ano pa man, di ba? Or pera. Mangyayari dyan, may application, pupunta kayo doon sa tindahan. Di ba? Sa opisina. Mag-ano kayo, fill out kayo. Tapos po, antay kayo ilang araw, isi-CI ho kayo nun. Di po ba? Pupuntahin kayo sa bahay, interviewin kayo, magtatanong-tanong sa mga kapitbahay. Ganun po ang proseso. Pagka hindi ho kayo, for example, na-approve kayo, at meron kayo, for example, naliban, hindi kayo nakabayad, pupuntahan kayo sa bahay. Kaya po, iyan ang tradisyonal na pamamaraan ng paniningil. Bakit pinananakot ninyo? May mga drama-drama pa kayo na na inahanda yung mga dokumento. Mga siraulo kayo. Kasama sa proseso ng paniningil yun. Kaya lang kasi ngayon nga, may mobile number na tayo. May mga cellphones na tayo. May mga landlines na tayo. May emails na tayo. May mga SMS na tayong ginagamit. Diba? Instead na sayangin mo yung oras at saka yung resources para pumunta sa bahay. Kasi gagastos ng resources yun. May gasolina yun. May motorsiklo kang gagamitin, di ba? May tao ka na babayaran para pumunta ron. So instead of doing that, siyempre, tawagan mo muna. Kung makakausap mo naman ba na maayos eh. Sa telepono, di okay na yun. Kakasundo na kayo. So wala kayong tawag dito na nasayang na resources at saka oras. Kung makukuha niya sa SMS tsaka sa email, better, di ba? Kasi nasa pamamaraan ng pakikipag-usap yan. Nasa pamamaraan ng pakikipag-deal nyo yan. Hindi kagaya ng ginagawa ng mga bugok katabusadong online lending apps. Takutan. One way lang yung yung communication. Sila lang ang nasusunod. Ngayon nalalaman nyo na yung mga mali ninyo. Anak kayo ng teteng. Tapos ito pa po. At papatawag sa inyong company daw. Magpapatawag daw po sa company nyo to check your financial status. Di ba mga gago? Bakit ngayon pa lang kayo mag-check ng financial status? Di ba? Samantalang dapat nandun yan sa simula. After ma-fill out yung apps nyo, yung application sa apps, di ba? Dapat nagkanda kayo ng credit investigation, verification, para magkaroon kayo ng evaluation. Kasama yun eh. Yung financial status, checkin mo kung may kakayanan ba. Di ba sinasabi ko nga noon pa? Kailangan handa na yung kliyente dun sa obligasyon na kanyang pinapasok. So kasama dun yung mental state, emotional, at saka yung financial. Kaya niya ba niya? Baka mamaya hindi niya pa kaya eh. Diba? Kaya nga, tingnan niyo pagka mag-a-apply kayo sa isang pautangan, let's say manghihiram ka, ang requested mo 10,000. Pagka yan sinusunod yung credit investigation, verification, at evaluation, at nakita na hindi nyo pa kaya yung 10,000, diba? Sasabihin naman sa inyo na hindi pa ho kayo na-approve na sinire-request yung 10,000. Na-approve pa lang po kayo sa 5,000. Tatanggapin nyo po ba? Ganun dapat. Diba? Hindi yung magdi-disburse ka na lang kagad. Ang ni-request 10,000. Magdi-disburse ka 1,000. Wala ka man lang in-explain. O di para saan yung 1,000? Diba? Nagtataka ngayon yung kliyente. Tapos mabubulaga paglabas dun sa apps.
Oh, yung pala yun, na-approve para sa kanya is 2,000. Oh, 1,000 lang ang pinadala. O, nakita nyo kawalang naan nyo. 50% kagad ang ibinawas ninyo. Oh, nilabag nyo na kagad yung ceiling on interest rate. Mga siraulo kayo. Kayo ng kamote. Sa kayo nakakita? I-check nyo yung, yung financial status ng kliyente nyo. Pagkasingilan na ba, siraulo kayo. Oh, di talaga magkakaloko-loko yung negosyo ninyo. Puro kayo siraulo. Diba? O tapos ilang beses na kayong patuloy na tinatawagan at tinitext, ngunit wala kayong tugon. O, babalik ko sa inyo. Kinausap nyo ba o minensahe nyo na maayos? Diba? Hindi. Binalagbag nyo kagad. O, pinagalitan nyo kagad. Mga siraulo kayo. Pinagmumuran nyo agad. O, paano ngayon ang sa tingin nyo gagawin sa inyo? Sasagutin pa ba tawag nyo yan? Sasagutin pa yung SMS nyo kung puro pangwawalang yan ang ginawa ninyo? Mga siraulo kayo. Kayo gumagawa ng sakit ng ulo nyo eh. Oh. Tapos gaganunin nyo yung kliyente. Ibabalik nyo sa kanya. Sabi nyo pa dito, gagamiting ebidensya na binabaliwala mo yung utang. O sige, saan ka pupunta? Sa barangay na naman. Eh, hindi na nga kayo tinatanggap sa barangay. Diba? Huwag nyo sabihin magsasampa kayo ng small claims case. Eh, malabo pa sa alketran yan. Eh, takot kayong tumungtong ng korte. O, di ba? Paano nyo sasabihin gagawing ebidensya? Sige nga. O. Paano mo itong mga to wala talagang alam sa eh. Di ba? Paano mo masasabi? Di ba? Nagagawing ebidensya yun. Eh, hindi ka nga makatungtong sa pintuan ng korte. Di ba? Kasi pagka nag-file kayo ng demanda dyan sa small claims, mababaliktad kayo. Sa dami ng batas na nilabag ninyo. Oh, sus Mariosep kayo. Baka kayo pa magbayad sa kliyente. Kung nagkataon, masiraulo kayo. Tapos, tawag dito, sinumbatan pa kayo. Ito. Ikaw ay paulit-ulit ng umutang dito na dapat alam mo na ang iyong responsibilidad. O yun naman pala eh. Repeat client ninyo eh. Ba't hindi nyo inalagaan? Diba? Kumikita kayo doon sa kliyente ninyo. Dapat kasi yan, give and take yan. Hindi yan po pwedeng one way lang ang communication eh. Yan ang mahirap sa inyo. Diba? Kumbaga pinapatulan na nga kayo kahit malaki yung interest po ninyo. Kahit malaki na yung kinakaltas ninyo. Diba? Dahil nga, kapit sa patalim eh. Oh. Pero binabayaran naman kayo nung una. Ngayon, sumablay lang ng oras na kayo ng kamote, winalangya nyo na. Oh. Diba? Pagkatapos yung pakinabangan, yung tao, pinagkakitaan nyo na sa laki ng interest at saka sa laki ng kinakaltas ninyo, gaganyan ninyo. Diba? Hindi ko maintindihan sa inyo kung anong klaseng pagpapautang ang gusto nyong mangyari. Diba? Doon sa nagpadala ng katanungan na yan, walang tinama eh. Di ba? Kung ako sa inyo, total, past due na kayo or overdue na ho kayo. Pag-ipunan nyo na lamang po. Okay? Pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran ng buo. Tapos itabi nyo po yung pinagbayaran po ninyo. Sundin nyo na lamang po kung yung po nahiram ninyo is 10,000 pababa, sundin nyo na lang po yung ceiling on interest rate. Okay, sana po naiintindihan kasi importante po na alam nyo ito. Okay, kasi biruin nyo, inaabuso na kayo, lalapastanganin pa kayo doon sa pagbabayad. Eh, meron tayong ceiling on interest rate. Pagka po 10,000 pababa. Maliwanag po yan. Hindi yun nila po pwedeng ipagpilitan na ito yung interest na ipapataw nila. Kasi may ceiling on interest rate eh. Marami na pong kumpanya ang na-revoke ang license dahil hindi sinusunod yung ceiling on interest rate. Di po ba? Pagka may mga ganyan, i-complain nyo po sa SEC. Nire-revoke po talaga nila. Kaya yung sinabi ko sa inyo, pag-ipunan nyo na lamang po, tsaka nyo po sila bayaran. Tapos wag nyo na silang tangkilikin. Kasi pag tinangkilik yung mga yan, kayo lamang po ang malulubog sa utang. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like,
pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.